Sabay-sabay na batukan ni VP Inday Sara mga kababayan ang sinasabing 3 presidente. Oh, di ba ang sabi, 3 ang presidente dito sa ating bansa? Na tila ang description ni Sara ay nabubuyo sa cash, sa cocaine at sa champagne. Alam niyo ba kung sino-sino yon? Di ba sabi 3 ang presidente? Si Tambaluslo sa adik sa ayuda. Oh, cash. Si Kuting, si PBBM, di umano'y adik sa pulboron. Cocaine, sabi ni VP Inday. At ang isa ay adik din sa champagne. Walang iba kundi si Liza Araneta Marcos. Yan po ang sabi ng mga netizens mga kababayan. At damay din dito yung waiter na si Chis Escudero dahil napitik din ng konti Dahil sabi ni Sara, natin daw mga leader sa bansa ay hindi daw dapat pinapahawak ng champagne. Baso. Kasi naman ginawa ni First Lady kay Chis Escudero. Panoorin po natin mga kababayan. Nagbitiw ang bise ng panibagong patutsada laban sa mga leader ng bansa. Bagamat walang tinukoy na pangalan, pero alam namin kung sino. Sabi ng bise, ang mga pinuno ay hindi raw dapat mabuyo ng pera, cocaine o champagne. Nakatutok si Marisol Abdurrahman. Grabe nga. Puro mga kasalanan ng demonyo mga kababayan, no? Pera, cocaine, champagne. Kasunod ng kanyang mga batikos laban sa Administrasyong Marcos, kabilang ang tungkol sa kawalan ng flood control master plan ng bansa, muling bumanat si Vice President Sara Duterte sa inilabas niyang pahayag ngayong araw. Sabi niya, noong paraw 2016, may pinasimulan na ang administrasyon ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na Master Plan and Feasibility Study for Flood Control. Nailathala daw ito noong July 2023. Tapos ang sabi ng mga alipores ng administrasyon niyan mga kababayan ay wala daw, pati si Chis Escudero mga kababayan, wala daw. Tapos, kitang-kita, nailathala yan yung 2023 pa. Kaya tanong niya, baka raw gusto nang ponduhan ang mga infrastructure projects na naaayon sa master plan. Hindi malinaw kung anong master plan ang tinutukoy ng Vice Presidente. Pero noong 2023, merong inilathalang master plan and feasibility study for flood control and drainage para sa Davao City, ang Japan International Agency o JICA. Tapos ngayon mga kababayan, yung Davao, kinawawa nila. Tinanggalan ng iba't ibang mga infrastruktura na pondo mga kababayan at ginulo pa ang kapulisan nila. Matapos itong hilingin ng Administrasyong Duterte, sa kanyang pahayag, pinasalamatan nga ng Vice Presidente ang JICA. Matatanda ang naunang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos kamakailan na kailangan gumawa ng National Flood Control Plan dahil hindi raw uubra ang kanya-kanyang plano. Ito si PBBM, no? Puro plano na lang ang ginagawa, no? Lahat ay, kung makikinig ka sa kanya, napakaganda ng mga pinagsasabi. Pero hanggang salita lang po mga kababayan. Talagang it's going to have to be a national plan. Oo. Gawin mo! Puro plano. It will have to be a national plan. And as I keep saying, you cannot do this one province, one town, one. It has to be, it will cross regions. Regions. Ganyan. Gawin mo, PBBM, wag yung puro salita. Itong plano na ito. Pero bukod sa flood control master plan ng bansa, may dagdag batikos pa ang Vice Presidente. Ayon sa Vice, ang mga pinuno daw ay hindi dapat mabuyo ng pera. Pera! Tambayuda! Di ba hayok sa pera? Grabe, kung makapag-lustay ng pera ng bayan. Cocaine! Cocaine! Sino bang may issue ng cocaine, di ba? Hindi pa nga sinasagot kung siya ba yun ang hindi. O kung totoo ba o hindi. Champagne. Champagne. Obvious kung sino. 3 ang pinatamaan ni VP Sara. Sabi pa niya, ang mga pinuno daw ay hindi dapat ginagawang tagahawak ng champagne glasses. Pati si waiter Chis Escudero ay nadamay pa. Buti nga sa'yo, Chis Wiz. Dahil si okay lang sa kanya, no? Ganyan inabastos dahil, anyway, ako na ang Senate President, malaking biyaya, bastosin niyo na ako. Walang tinukoy na pangalan ang Vice Presidente sa kanyang pahayag. Pero, matatandaan sa Bond d'Honor sa Malacanang, naging usap-usapan ang insidenteng ito. Pero itong GMA, no? Takot takot din, di ba? Dapat pinalabas sa GMA yung actual na sinabi ni VP Sara, pero wala Mas matindi pa po siguro ang sinabi ni Sara mga kababayan, pero yung actual talaga na interview, hindi nila ipinapalabas mga kababayan. Bakit GMA?
Takot ba kayo sa powers that be? Ninarate lang nila mga kababayan. Nang kunin ni First Lady Liza Araneta Marcos ang champagne glass walang na hawak asal, ni Senate President Cheese Escudero at inumin ang laman nito. Ang champagne glass, Sabi ni Cathy Binag mga kababayan, yung ganyang mga asal daw is manifestasyon sa paggamit ng pulburon. binalik din kay Senator Escudero. Another shot. Paliwanag noon ng First Lady, nagbibiroan lang daw sila noon Escudero. Bibiroan, hindi ka nga kinausap. Kakarating lang, inagawan agad. Hindi ka nga tiningnan, chiswis. Magbibiroan. Sabi naman ni Escudero, naging gentleman lang Gentleman, hindi ka nga nakagalaw niting daw aso siya ka. sa First Lady. Oo. Matatandaan din ang controversy na viral Wala kang choice. Wala kang choice kundi magpaka-gentleman. Kung hindi ka pala nagpa-gentleman cheese, anong gagawin mo? Aawayin mo. Sabihin mo, wala kang choice. Isa lang ang punto niyan, hindi ka nire-respeto ng First Lady na walang mandato. video na inilabas ng mga taga-suporta ng mga Duterte ng lalaking may sinisinghot na tila puting bulbos. Nauna nang inideklara ng PNP, Puting NBI at DICT na peke ang video at Tenga daw, ang tenga ang kanilang mga kababayan. iniit na hindi si Pangulong Marcos ang makikita rito. Sa panayam kahapon, sinabi No need, kahit may peke ang video yan the fact na marami pong nagsasabi talaga at hindi nagpapadrug test, yan ay napaka-tibay na ebidensya na mayroon tinatago. ni VP Sara na nakapulong yung kamay Ito na si VP Sara na mismo, nagsabi, cash, cocaine, at champagne. Huwag niyo sabihin si Sara, hindi niya alam. Alam niya ni Sara. kailan sina Senador Bongo at Ronald Bato de la Rosa na humihingi raw ng kanyang suporta para sa eleksyon 2025. Did they directly ask po for your help para sa 2020? Tapos ang sabi mga kababayan na ito daw Kongreso ngayon ay nilalakad ang impeachment laban kay VP Sara. At nakakuha na daw sila ng mga sapat na bilang mga kababayan base sa kanilang paggapang para ma-impeach si Sara Duterte. Kapal lang mo kasi Sara pa ipa-impeach. 25? Yes, merong ganun na conversation na nangyari. Yung pangangampanya sa 2025 na elections. Hindi ako nagbigay ng commitment sa kanila. Sabi ko sa kanila, I want to see the numbers. And the numbers? I want to scan the political landscape. When you say antayin ang number, are you referring to the ranking of the said candidates po, ni si Senator Bato at Senator Bongo? Yes, opo. Sabi ko sa kanila, antayin natin ang surveys. Para sa GMA Integrated News. Wala Hindi pinakita mga kababayan ang talagang actual interview ni Sara na sinabi yung cash, cocaine, and champagne. Takot ang GMA. Hindi raw muna sasagot ang Malacanang sa kabila ng mga patutsyada ni Vice President Sara Duterte. Pero Kailan pa sumagot yung Malacanang? Ibingi yan di ba? Pinapasagot ng Malacanang mga kababayan yung mga aso nila. Attack niyo, huwag niyong tigilan. Yung mga tao ni Tambaloslos, dyan sa Congress mga kababayan. Akala ba natin itong Congress is independent body? Tapos, mga attack dogs na ng mga kababayan ng mga congressman. Attack dog ng PBBM. ang mambabatas, pati si Senate President Cheese Escudero, inalmahan ang mga puna ng bise tungkol sa pinahawak ng flood baso. master plan at hindi umano maayos sa paggamit ng pondo ng bayan. Nakatutok si Ivan Mayrina. Guilty kasi ito si Cheese Isa siguro ito sa mga hindi naggastos ang tama sa pondo ng bayan. Bagamat hindi nagulat sa pahayag ni Vice President Sara Duterte, nagtataka Waiter! si Senate President Cheese Escudero. Bakit daw kinukwestiyon ngayon ng bise ang kawalan ng flood master plan? Gayong administrasyon ng kanyang ama ay may 6 na taon, pero hindi rin ito nagawa. Sabi ni Sara mayroon. Cheese, mag-review ka muna. Sabi ni VP Sara mayroon na. 2023 daw pinablish. Dahil matagal yung master plan mga kababayan Siguro tinago o sinira dahil gusto sila naman ang mag-study dahil kailangan niya ng pera mga kababayan. Si Escudero, tulad ng bawat Pilipino, karapatan daw ng bise na tukuyin ng mga nakikitang problema sa bansa. Ang kaibahan lang, nasa posisyon ng bise para solusyonan ito. Imbes raw na magturuan at magsisihan, magtulungan na lang daw para... Magtulungan? In-outside ako lambon niya nga yan si VP Sara. Tapos sabi ni VP Inday mga kababayan, hindi na daw niya masikmura dahil meron siya mga nakikitang mga irregularidad dito sa GAA, General Appropriation Act, kung saan napupunta itong mga pondo ng bayan. Dati-rati, gusto niya itong ayusin. Ayaw nila mga pinagtulungan si VP Inday.
Tapos gusto pang i-hostage ang kanyang budget kung kakalampag siya dito sa mga pinagagawa ng mga buhayang ito, mga kababayan. Kabilang na itong Senate Cheese dahil miyembro yan ng Kongreso, ng Senado. Kabilang yan sa mga pumirma doon sa mga anomalyang budget, mga kababayan. Kaya ngayon, sabi ni VP Sara, inulit na naman daw. Hindi na daw niya masikmura na magiging parte pa siya dito sa mga kabalastugan ng mga ungas na ito. Natugunan ng mga problema. Ang ilang mambabatas sa kabilang sa mga sumusurit sumisinsin sa pambansang budget, hindi nagustuhan ang naging pahayag ng bise na hindi maayos umanong paggamit ng pondo ng bayan. Sabi ni VP Inday, kung sinong unang mag-react, sila ang guilty. Ang isa sa mga dahilan ng pagbibitiw niya sa gabinete ng Administrasyong Marcos, buwelta ni Representative Jill Bongalon. Ito mga kababayan, ang isa sa mga guilty dahil unang nag-react. Ito mga aso ni Tamba, aso ng Administrasyong Marcos, mga kababayan. Lahat ng isyong ibabato mo sa presidente ang kuting. Ganyan lang. Tapos, ito mga aso na ito ang grabe ang buladas, grabe ang attack VP Inday. Vice Chairman ng Committee on Appropriations na dumidinig sa budget sa Kamara. Bakit ngayon lang anya ito nagsasalita? At bakit nang dinidinig ang budget ay tila ipinaubaya niya sa mga undersecretary ang pagsagot? Kasi pinagkaisahan niya na siya Hinolstretch ang budget, mga kababayan, ni VP Inday dati Magkakalampag siya. Pero ngayon, no way, hindi na yan mauulit sa kanya. I will not be a part of this, sabi ni VP Inday. Sa komite, hininga namin ang pahayag ng Malacanang tungkol sa mga sinabi ni VP Sara. Pero sabi ng palasyo, hindi muna sila sasagot dito. Palagi naman hindi sinasagot Kahit itong mga pulburon issue, mga kababayan, wala. Bahala kayo dyan. Basta kami, tuloy ang laban. Sama-sama kami maging milyonaryo dito. Patuloy din namin hinihinga ng pahayag ang Department of Budget and Management. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina nakatutok. 24 oras. Ano pong masasabi niyo dito, mga kababayan? Na direkta na talaga sinabi ni VP Sara. Alam naman natin itong cash. Pero ang champagne at cocaine. Sa pool doon si PBBM at si Madam Lisa Araneta. Go, VP Sara. Ano masasabi niyo dito? Post. Kagamas walaw.